Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ngayong araw ho, August 25, 2024, just few minutes ago, naglabas ng pahayag ang Office of the Vice President, ang VP Presidente ng Pilipinas. Ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Vice President Sara Z. Duterte at humingi siya ng sorry. Alamin natin kung bakit. Basahin natin ang kanyang pahayag. Ito ay nakapublish sa kanyang Facebook account. Okay. This is dated ngayon, August 25, 2024. Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Ang kanyang pahayag. Mga kababayan, hindi ko tinutulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ho yung nangyari dyan sa Davao City kahapon, August 24, kung saan ng madaling araw ay linusob ng Philippine National Police at saka meron pang namatay na isang miyembro ng KOJC. At saka hanggang ngayon ho, August 25, naroon pa rin yung mga kapulisan sa loob ng compound. Yung iba natutulog at saka paminsan-minsan nagsisearch. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover, ito yung sinasabi natin, in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. These acts are not only blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. So, the Vice President also questioning herself kung bakit ganon yung puwersa, like around 2,000 to 3,000 police present. Andiyan naman ho ito, nababasa natin ito, bumabaha ito sa social media, mababasa natin tungkol dito yung pag-raid ng at saka pag-occupy ng PNP doon sa KOJC compound. Itong paghingi niya ng sorry is nandito ho sa last paragraph. Kaya nais ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap po sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. So very clear na ho dito sa last paragraph na ang Vice Presidente humingi ng kapatawaran sa kanyang paghikayat at pagsuporta at saka lahat ng mga miyembro siguro ng KOJC. Siguro this is not only to the KOJC but the whole Filipino na lang siguro ito na sa kanyang paghikayat at pakiusap na iboto itong si Bongbong Marcos Jr. So the last sentence is, naway mapatawad ninyo ako. So, this is very clear na the Vice President parang nasa isip na ng Vice Presidente na mali ang kanyang nagawang desisyon sa pagsuporta kay Bongbong Marcos. Kasi di ba, huhingi ka na lang ng tawad kapag mali yung desisyon na nagawa mo sa buhay. Di ba? So, ganon. Again, let's have the last paragraph kung saan humingi siya ng tawad. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Shukran, Sara Duterte, Vice President. So yun ho ang kabuuang pahayag ng Vice Presidente tungkol dito sa nangyayari dyan sa Davao City kung saan napakalaking puwersa ng Philippine National Police ang nag-occupy hanggang sa kasalukuyan dyan sa Kingdom of Jesus Christ na makikita natin sa
Philippine-Japan Friendship Highway o dyan malapit sa airport ng Davao City. So humingi ng kapatawaran ang Vice Presidente sa kanyang paghikayat at pakiusap sa lahat ng mga miyembro nito na iboto si Bongbong Marcos Jr. So naway matapos na ang kagaluhan dyan sa Davao City ng mapayapa, walang sanang dahas at hindi na madagdagan pa yung mga nangyayari na may nahimatay, merong namatay din. Okay? So, mapayapang linggo para sa lahat.